Hello, engineer. So, ngayon, continuation tayo ng discussion natin regarding traverse balancing. So, last time, naaral na natin, no, yung method na tinatawag na compass rule, wherein yung distribution factor is yung equivalent length niya over the total perimeter. So, ngayon class, pasok naman tayo. What if transit rule ang gagamitin, no, to balance yung traverse natin? So, proceed tayo sa sample problem number 18. So, a closed traverse has the following data. So, yung data dito class is the same lang doon sa last problem natin, no, in situation 17. So, kinopya ko na lang ulit itong yung mga nasolve natin before, no? Yung initial latitude sa departure nila, pati yung mga corrections. Okay, so alam mo na yan class, inulit ko na lang. So, use transit rule. Ang tinatanong, which of the following most nearly gives the length of line 2, 3 and the bearing of line 2, 3. So, the same lang class. Ngayon, recall lang natin ano nga yung na-solve natin last time. So, yung bearing is ito, 7525.6. And then, yung length niya is nasaan? Ito, 610.27. So, hindi natin naasahan class na same yung bibigay niyang result kasi different methods. Okay? So, and I start tayo class. So, recall natin that magkaiba yung distribution factor sa transit rule. Okay, so wait lang. So, ayan na. Yung transit rule is iba yung distribution factor niya sa compass rule. So, dito, distribution factor kapag latitude ang pinag-uusapan, absolute value of lat over summation ng lahat ng latitude, absolute value. So, sa departure naman, so, ang basis naman is yung departure niya, okay, over yung summation ng lahat ng departure, absolute value. Okay? Tapos, lahat the same na, no? So, individual correction, ayan. E din, total correction times the distribution factor. So, ganun din dito. Total correction times the distribution factor. And then, therefore, the correct latitude and departure is yung erroneous latitude and departure nila. And then, minus yung individual correction. So, ibig sabihin kung ano yung ginawa natin last time, ganun lang din dito. Ang magbago lang is itong distribution factor. Okay, so start tayo class. So, baba ko lang ito. So, gagawa tayo ng additional column para sa correct latitude. And then, that is equal sa dati niyang latitude minus correction sa latitude, which is yung capital CL times the distribution factor, absolute value of latitude over summation ng lahat ng absolute value ng latitude. So, ang ngayon class, wala pa tayo neto, no? Yung summation ng lahat ng absolute value ng latitude. So, kunin muna natin yung class. So, ilan ang summation ng absolute value ng mga latitude? So, without consideration ng mga sign. So, ilan yung summation ng mga latitude class? Okay, so sagot is 1695.3011. So, pa-verify na lang class. Tapos, kunin na rin natin yung summation ng lahat ng absolute value ng departure para sa mamaya. So, ilan yan class? Okay, so sagot is 1432.4519. Okay? So, and start tayo class sa correction or corrected latitude. Okay? So, paano yun? So, this one is equal sa previous latitude niya, yung 255.8815, and then minus yung correction. So, asan yun class? Ito yan, di ba?
So, minus negative 0.7173. And then, distribution factor, latitude niya, pero absolute value. So, yung positive sign lang yung kukunin natin. That is 255.8815 and then divided by yung summation, yung 1695.3011. So, yan. Ilan yan, class? Ilan yung bibigay na corrected latitude? Okay, so that yung corrected latitude equals 255.9898. Okay, nakuha ba yun, class? So, ulitin natin sa next line. So, that is yung previous latitude niya, yung negative 153.7383 minus. So, copy lang natin siguro. Ito, no? Okay, ang magbabago is what? Itong numerator, no? Magiging yung latitude niya, yung absolute value ng latitude niya. So, that is 153.7383. So, ilan yan, class? Okay, so sagot is negative 153.67 and then 3. Okay, so sana na-guess yun, class. And then, gawin lang natin siya sa lahat ng remaining lines pa natin. So, hindi ko nasusulat. So, ilan yan, class? No, using yung same formula para i-correct yung latitude. So, sige, class. Pakisolve. Okay, so, ayun na, class, no? So, to verify na tama yung ano natin, yung mga nakuha nating values. So, gagawin natin yung ginawa natin last time na paano yun, class? Ayun, no? So, dapat yung magiging bago niyang summation must be equal to 0. So, sige nga, class. Try natin. Kunin yung summation ng mga bagong latitude. So, ilan yan, class? So, it's either 0 or near 0 due to rounding off. So, ilan yan? Okay, so that is almost 0, no? So, lumabas is 0.0001. Okay, so pwede na yan. No? So, next, proceed tayo sa correction naman for the departure. So, additional column for that. And then, correct departure, which is equal sa dati niyang departure minus yung correction sa departure na equal sa total correction sa departure times the distribution factor, absolute value ng departure, over summation ng absolute value ng departure. So, almost the same, class. Titingin lang naman tayo dito sa departure. So, let's say for line 1, 2. So, that is 125.7245 minus, ano yung correction para dito, class? So, saan yan? Ito yun, no? 0.5449. So, lagay natin 0.5449 and then times absolute value niya. So, 125.7245 and then divided by. Nasolve natin yan, class. That is 1432.4519. 1432.4519. Tama ba? Okay, so correct. So, yan. Input nyo lang sa calculator. So, ilan ngayon yung corrected departure. Okay, so sagot 125.67
7. So, gawin pa ulit natin siya sa next line. So, para sa line 2, 3. So, ilan yung departure niya? That is 590.7739. And then minus. So, copy natin tong correction. Okay, papalitan lang natin no, yung numerator na equivalent sa absolute value ng departure niya, which is 590.77 and then 39. So, ilan yan, class? Okay, so that is 590.5492. So, and again, gawin na lang ulit natin siya sa mga remaining lines. And then check kung nag-zero. Okay, so ayan no. So check natin, class, kung yung summation ng mga bagong departure is magsi-zero. So add lang natin sila, class. Okay, so lumabas is almost 0. So 0.0001 or approximately 0. So ibig sabihin, class, na-close na natin no, yung traverse, na adjust na natin yung mga latitude and departure nila using yung transit rule. So ngayon, balik tayo dun sa question. So number 83. So corrected length of line 2, 3. So ayan, the same na lang ng last time, no? So 83. That yung corrected length ng line 2, 3 ay equal yun saan, class? Di dun sa square root ng bago niyang departure squared and then yung bago niyang latitude squared. So, ilan yan? Okay, so sagot is 610.216 or 22 meters. So, tama ba tayo, class? Correct line? Okay, so correct, no? So that is letter A. Okay? And then next, which of the following most nearly gives the bearing? So ginawa na rin natin yan last time. So ulitin na lang natin. For 84, diba that yung tangent ng bearing ay equal sa absolute value ng departure over latitude. Okay, so lagay lang natin sila. So that is yung 590.5492 divided by negative 153.6733. Okay, so that yung bearing ay equal sa, so that is equal sa 75.4139 or in degree minutes seconds, so that is 75 degrees 24 minutes and then 50.13 seconds. And then lagay natin, class, yung direction, no? So ano yung direction yan? So makikita mo yung departure is positive, so going sa east. Latitude is negative, so papuntang south. Or pwede mong i-adapt nga again, no? Syempre hindi naman magbabago ng sobra yung direction niya before, which is eto. So dapat malapit lang tayo always, no, doon sa previous length niya. Ayan, malapit to, 610. So hindi tayo masyadong lalayo diyan. At the same time, yung bearing hindi rin masyadong lalayo dito. Okay, so anyways, ilalagay natin na siya is south and then east. Pero ang nasa choices again is naka-degree minutes lang. So convert natin ito in minutes. So that is divide by 60. So that's equivalent saan? 0.84 minutes. So pwede nating i-write again yung bearing as south 75 degrees 24.87
84 minutes, and then east. Okay, so, ayun. So, sana nasundan. So, ayun. Tama ba? Okay, so, correct. No? Parang lumalabas na yung bearing niya is hindi masyadong nagbago, no? Previous niya, 24.8, yun pa rin yung bago niya. So, anyways, ayun, nakuha na natin class, and then, no, na-correct na natin sila correspondingly, no, using yung kung anong method yung pinapagamit. Okay, so, I think, ito na yung tamang oras, no? Kasi, dito, napansin mo, mabilis lang. Kasi, kinopy-paste natin eh. 'Di ba? Meron tayong tawag dito, reference na yung sa compass rule. So, nasagot na natin yung latitude sa departure niya. So, kaya konti lang yung time na nagamit natin. Pero, kung ito lang yung tinatanong class, transit rule lang, no? Eh di gagawin mo pa rin yan isa-isa. So, doon mauubos nga yung oras natin. Class, lalo na sa board exam, gusto natin as much as possible na marami tayong time na matitira para balikan yung mga hindi pa natin nasasagutan or i-resolve no yung mga nasagutan natin pero feeling natin medyo na tricky pa siya. So ibig sabihin, ang gusto natin no, nakakapag reserve tayo ng maraming time sa board exam. So ngayon, paano sagutan yung topic na ito? Using yung calculator lang ninyo. So yun yung ipe-present ko ngayon class. So sige, wait lang. Okay, so ayan class, pa-open ng mga calculators ninyo. Okay, ayan. So punta ulit tayo class sa mode 2, no? Just like yung sa topic natin, yung technique na ginamit natin nung nasa linear error of closure pa tayo. So punta tayo sa complex mode. So mode 2. Okay? So balik muna tayo dito. So what if ito yung pinag-uusapan, no? Yung compass rule. So lagay natin compass rule. So ano yung ginagawa class? Alam niyo naman na to. So ang gagawin natin, i-store natin yung mga lines natin, no? Ito sa calculator dun sa mga variables A hanggang E kasi 5 lines to eh. So this one is store sa A, sa B, sa C, sa D, and then sa E. So ano yung sinasabi kong store class? Nagawa na natin yung last time eh. So sige, practice ta class. So zoom in ko to. So okay, practice. So for line 1, 2, so that is R angle theta yung gagawin natin, di ba? So yung R is 285.1. Ano yung angle class? So that is northeast, di ba? Or north papuntang east. So yung theta niyan from the positive x-axis is 90 minus yung angle 2610. Okay, so hindi ko na to class i-elaborate kasi nga naturo ko na to eh nung sa last video natin. So kung hindi mo pa siya nasundan, punta ka lang dun sa video na yon, no? And then dito, papakita ko na lang yung syntax. Ayan. Okay, so equals mo. So lalabas diyan yung ayun no. Ito yung ito yung departure niya, yung 125. So nasan ba 'yan? Ito yun no. 125. Kita ba sa screen? So hindi. So ito siya no. Ayan no. 125 and then yung latitude niya na 255 o ito naman 'yon. 255.8815. So sabi ko nga nagawa na natin yan before. So store sa A. Okay, so next 610.45 and then angle. So siya is south pa east. So that is 270 plus yung 75. Okay, so equals, ayan, makikita mo. So 590 negative 153. So store sa B. So ayun, gawin lang natin siya sa lahat ng
lines natin. So, sige po. Okay. So, ayan class. Na-store na natin sila sa A, B, C, D, and then E. So, ngayon, ang next na goal natin is kunin itong correction. Okay? At para makuha yung correction na yan, paano yung ginawa natin? Di ba, pinag-plus-plus lang natin lahat ng latitude. So, lumabas tong negative. Pinag-plus-plus lang natin lahat na itong departure. So, lumabas itong positive 5 or 0.5449. So, ibig sabihin, lumalabas na para makuha natin sila, edi, pagpa-plus-plusin lang din natin itong mga A, B, C, D, E. Okay? So, that, click natin yon A plus B, plus C, plus D, and then plus E. And then, yung sagot niyan, i-store natin sa letter F. No, corresponding nga dun sa pinagsamang C, D, and then CL. So, check nyo class. Ayan, gawin natin sa calculator yan. So, ayan, A plus B plus C plus D, and then plus E. So, ilan yan class? Ayan, lalabas, no? Yung CD na 5448 nga siya dito kasi exact na to. And then ito, 0.7171. So, may konti lang discrepancy kasi nga, itong nasa calculator, exact yan, hindi ka nag-round up. So, sabi ko, store mo yan sa letter F. Okay? Ngayon, yung ginawa natin yan, class, na pag-store sa A, B, C, D, E, saka yung pag-store sa F, is applicable din dito sa transit rule. So, punta tayo, no? Paano yung syntax na gagawin kapag compass rule tayo? So, ayan, dito natin sulat para malinis. So, kung marirecall mo class, di ba, that yung correct latitude using yung compass rule ay equal saan? Dati niyang latitude minus yung correction sa latitude and then times the distribution factor na L over P. Okay? Para naman sa correct departure, so that is equal sa dati niyang departure minus yung total correction sa departure and then distribution factor na L over P. Okay, so paano natin class i-apply or ipapakita yung syntax niyan sa calculator? So let's say for example, okay, pinag-uusapan natin yung correct length nung line 1, 2. Okay, di ba yung line 1 to class, yan yung nasa A, nakastore sa A. So ibig sabihin, kokopyahin lang natin to. So, paano nang gagawin yan, class? So, para makuha yung correct length niya, so, or correct latitude and departure, so, paano yung gagawin? Ganito, class. Equal yan sa letter A para dito. Diba nakastore sa A yan? And then, minus. So, saan nakastore to, class? Yung CL saka CD? Sa F, diba? So, minus F and then times. O, paano makukuha yung length nung line 1, 2? Eh di, kung nare-recall nyo, that is equivalent sa absolute value nung letter A, di ba? Sa last, natin, class. Nagawa na natin yan eh. Sa linear error of closure. Para makuha yung length nila, absolute value lang. So, over, o di, paano kukunin yung perimeter? Eh di, dapat summation ng lahat ng length. Eh, para nga makuha yung length, absolute value. Eh di, ano lang yung class? Absolute value ng A, absolute value ng B, absolute value ng C, D, and then hanggang sa last line, E. And then, sarado natin. Okay, gets ba yun? So, yung first na nilagay mo, nakastore yung previous latitude sa departure. Yung etong F naman, dyan nakastore itong correction. So, itong sa taas, yung length niya, and then,
yung sa baba, yung perimeter. Okay, so medyo madali lang siyang tandaan, class. Actually, madali lang talaga, lalo na kung pinapractice mo yung ano na to, yung technique na to, class. So, sige. Try nga natin, kunin natin yung correct length ng 1, 2. So, sa calculator, click natin yan. So, yung A, gusto natin i-correct, minus yung correction na F. And then, times, ayan, no? Absolute value nung line A. And then, perimeter. Okay, so ayan, no? So, sana nakasunod ka, class, sa syntax kasi very useful talaga to. Ang bilis masagutan, no? Hindi ka na nga nagsulat dyan, class, eh. Papansin mo ba? Hindi ka na nagsulat, in-store mo na lang sa mga variable sa calculator. Given that, marunong kang mag-analyze ng R angle theta. Okay? So, sige, click natin. Ayan, class, anong mapapansin mo? So, kung babalikan natin, yung para sa compass rule, which is ito yun, edi, anong napapansin mo sa nasa calculator, class? So, kita na ba? Hindi pa. Okay, so ayan, no? Nakikita mo sa calculator mo, yung corrected departure, itong 125, nasa calculator, class, 125.6615 ay equal saan, class? Ayan, no? Yung sa previous sinagot natin. Tama ba? And then, para dun sa correct latitude na 255, ayan, tingin ka sa calculator, class. So, yung 255.9645 ay equal lang din naman siya dito sa sinolve natin manually. Yun nga lang, may konti lang yan na napakalit na discrepancy kasi nga, dito sa manual natin, nag-round up tayo dyan, eh. No? So, pero mapapansin mo, ay oo nga, no, nakuha ko yung correct latitude sa correct departure. Okay? Nang sabay, class. Yun yung kinagandahan nito. So, balik tayo dito. So, ang lumabas pala dito is that, ayun, sulat ko lang, Ayan, no, yan yung lumabas, class, wherein, no, inuulit-ulit ko lang, class, para ma-absorb mo. That, etong una, corresponds sa correct departure na niya, and then etong pangalawa, corresponds na sa correct latitude niya. So, ibig sabihin, class, kung gusto natin, halimbawa, gusto natin kunin yung yung length nung bagong line 2, 3, or line 1, 2 rather. So, correct length. O, paano kukunin yung correct length niyan? Nakuha mo na tong niya, correct departure sa latitude. So, ang gagawin natin dyan, class, nakikita mo pa ba yung nasa screen? So, let's say, store ko na lang siya, let's say, sa sa X para hindi siya mawala. So, ibig sabihin, ito na yung correct latitude sa departure nung line A. So, para makuha natin yung correct length niya, di kunin natin yung absolute value. No? Ilan na yan? 285.14. So, nagets ba? Equal yun dun sa absolute value nung, so, let's say, ito, in-store natin sa X. So, absolute value ng X. Ayan. So, that is 285.15. Nakuha ba? So, sana nakasunod. So, next, paano kung gusto kong kunin yung yung bearing ng line 1, 2? O, paano kung kunin yung bearing? Dito, kunin muna natin yung angle theta. So, tingin ulit sa calculator. Paano kukunin yung angle theta, class? So, yung X, okay, i-convert natin sa R angle theta. Okay, para makuha natin yung ito yung length niya, yung una, R, and then yung theta, with respect sa positive x-axis. So, 63.85. So, lumalabas niyan, class, parang ito yung figure niya.
So, ito yung ano natin. East, north, and then from the positive x-axis, umikot siya ng ilan class? 63.85. So, ganyan. So, ito ngayon yung ating line 1, 2. Ang kinukuha class, yung bearing. Nasaan yung bearing diyan, class? Yung bearing, ito, di ba? Paano kukunin yung bearing? Di bearing equals sa 90 minus yung theta using yung figure. So, paano kukunin yung theta, class, kung ayaw mong mag-round up? So, para makuha natin yung theta na yan, click mo tong apps and then yung argument 3. So, yung argument ng answer natin, so, yan, 63.85. Para sakto yung sagot natin. Okay? So, gagawin natin 90, no? 90 minus yung answer na yan, yung 63. Dito na yung angle. Nasakto, class. Saktong-sakto yan. And then, to convert that in degree, minute, seconds. So, click mo to. Ayan, no? Tapos na. 26 degree, 8 minutes, 52.66 seconds. So, yung bearing pala nung line 1, 2 is 26, 852.66 seconds. And then, using yung figure na to, no, in direction niya is from north papuntang east. So, ayan, nasagot na natin, class. No, yung para sa line 1, 2. Paano, class, kung gusto mo yung line 2, 3? Kasi yun yung tinatanong, di ba, sa sa problem natin kanina. So, wait lang, class, para mas ma-absorb mo, kailangan isa-isahin natin. So, line 2, 3. Saan naman to naka-store, class? Sa B, di ba? So, to do that, copy lang natin ito. Mapapalitan lang yung A ng B. Okay, so magiging B to. Saka ito. Okay, so very simple, no? Ibig sabihin nga kanyan, class, kaya mong kunin lahat ng correct. No? Pakita mo na ako, class. No? Kaya mong kunin lahat ng correct line. No? Line 1, 2 hanggang line 5, 1. Kaya mong kunin yung correct lengths nila and bearing nila ng sobrang bilis lang, class, nang hindi ka na nagtatabulate. So, yun lang naman, class, yung gusto kong makita mo at ma-appreciate sa technique na ito. So, ayan, punta tayo sa calculator. So, again, anong kiklik? So, that is B minus, so, nasa F, and then, ayun. So, copy nyo na lang, class. Ilan yan, class? Okay, so, ayan. So, ilan yung sagot? 590.6389 or 6390 and then 153.5607. So, check nga natin kung tugma siya dito sa compass rule. Okay, so that is nasaan? Ito yung 590.6390. So, tama ba? So, correct. Next is yung negative 153.5607. So, ayun, no? Correct na naman. No? So, again, punta lang tayo dito. So, this one is equal sa okay, no? So, ayan na yan. So, ibig sabihin, class, ito yung correct departure and then ito yung correct latitude. So, again, anong gagawin? So, pwede mo siyang i-store, let's say sa Y, para lang hindi siya mawala. So, store natin sa Y. And then, para makuha yung corrected length ng line 2, 3, equal lang yun saan? Absolute value ng Y. So, ayan, absolute value of Y. So, 610.27, no? Meters. And then, para naman sa corrected bearing, paano kukunin yan, class? I-convert mo muna natin ulit siya sa R angle theta.
So, paano yun, class? Or pwede nga, class, hindi mo na i-convert sa angle theta. Pwede na direkto ka sa argument, no? Argument nung y. So, para makuha mo yung angle na agad niya. So, lumabas dyan, class, is negative 14.57. Or, halimbawa, gusto mo sanay ka dun sa kino-convert mo na. So, check nga natin. Yung y, convert natin sa r angle theta. So, the same, no? Papakita sa yung negative 14. Okay, so anong ibig sabihin yan, class? So, kunin ko ulit, argument. So, negative 14. So, kung ito-drawing ko yan dito, class, so, ito yung ating east, north. So, with reference sa positive x-axis, ang naging rotation niya is pa-clockwise, no? Pag ganito. Kasi pag ganito yung mga positive natin, di ba? Naging negative siya. So, pababa siya. So, ito yung magiging line 2, 3. And then, ito yung 14 point, ilan yan? 57. Okay, so therefore, using yung figure na yan, edi ito yung ating bearing. So, yung bearing is equal sa 90 minus yung 14.57. So, ilan yan, class? Kita pa ba? Ayan, kita pa. Kasi naka-negative to, di ba? So, gawin ko na lang siya munang positive. Kasi na-consider ko naman na yung niya. Yung direction niya. Okay, so 14. So, 90 minus yung 14. Ayan, so yun yung sagot. Eksaktong sagot. So, 75.42 or 75.25. Okay, ilagay natin. 75.25 and then 34.58 seconds. And then, anong direction? South pa east. So, kung mapapansin mo, class, the same lang yan. Nasagot natin before. 610, saka ito. So, ayan, class, yung calculator technique natin for the compass rule. So, medyo bibitinin ko muna kayo, class, no? Sa next video na natin, ipakita naman kung ano naman yung technique na ginagamit if transit rule yung pinapagamit to balance yung ating traverse. So, ayun guys. So, thank you guys for watching. So, absorb nyo muna yan bago kayo mag-proceed sa ating next video. So, ayun. So, thank you guys for watching. So, sana may na-gets kayo. So, see you next time. God bless.